Kamusta, Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo or message gamit itong rune. Ito yung alphabet ng sinaunang panahon. Itong swelo na bato ay swerte. Magbibigay sa'yo ng kasiyahan at saka kung meron mang unfair na situation ay makukuha mo yung hustisya. At saka meron din increase sa confidence mo. Itong algae in reverse ay merong problem na nangyayari sa buhay mo na ikaw mismo yung sanhi or ibang tao ang may gawa. Mag-ingat sa ibang tao na magamit ka para sa panloloko. Kung maiipit ka man sa isang sitwasyon, dumistansya ka muna. Itong Barkano in reverse ang nagsasabi na ang worries mo ay ang family o kaya yung kakulangan sa financial. Kailangan ng pasensya at saka yung pagsuri sa kung ano yung punot dulo ng problem. Kung ikaw yung pinanggalingan ng problema, maghinay-hinay. Maghinay-hinay sa mga nasasabi or desisyon. Isa-isa mong ayusin kung ano man yung mga worries or problems na dumarating sa iyo. Alamin natin ang angel number mo or message ng spirit guide mo. Five, 4. The number is proving that changes are good in your life. Trusting your abilities will get you the best in stressful situations. 555 means a change is coming your way and you should embrace it when it does. Dalawang beses na sinabi yung word na change kasi ito lang yung tanging paraan para yung progress ng buhay mo ay posible. Alamin naman natin kung ano ang message or feelings ng person mo gamit itong mystical cards. Pero dahil sa connected kayo sa isa't isa, pwede ring ipakita kung ano yung situation mo or feelings. Itong cards ng person mo, katulad mo, meron na rin siyang tinatapos na cycle sa buhay niya. Meron na siyang sinisimulan na mas fruitful at saka meaningful na sitwasyon kaysa sa mga nagdaan. Ginagamit din ng person mo yung spiritual na kaalaman niya or spiritual na paniniwala na para maging tama yung bawat desisyon or hakbang na gagawin. Kasi base sa cards ng person mo, meron siyang situation na gustong itama or isaayos na hindi pa niya nasasabi sa iyo or maybe alam mo na din. Ito yung nagpapapressure sa kanya na kung paano sasabihin sa iyo or paano niya sisimulan yung buhay niya na mas payapa. At anuman yung problema, worries, or sitwasyon na iniisip niya, kailangan na itong matapos at mukhang tinatakasan niya na yung feeling na ito. Mas nag-focus yung person mo sa relasyon niya sa kapwa, sa iyo, or sa family niyo. Meron din siyang problem sa financial. Maybe dahil sa hindi na niya nabalanse yung kita niya or financial na meron siya.
maybe ito yung sikreto na hindi niya masabi sa iyo. At dahil nga sa hindi pagsasabi ng totoo, nililihim niya yung worries niya, nagiging panlilin lang yung situation or relationship niyo, yun yung pinagdaraanan. At saka umuulit lang yung reading natin kasi yun yung pinaka problem patungkol sa family at saka financial. Kung tingin mo nahihirapan kang solusyonan ito or i-apply yung pagbabago, pahinga ka lang muna para mas makaisip ka ng tamang solusyon or plano sa problems mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung cards mo, mamaya yung patungkol naman sa cards ng person mo at yung outcome ng relasyon. Two of Wands in reverse, King of Pentacles, the Temperance. Itong mga cards na ito ang nagsasabi or binibigyan ka ng advice na suriin mong maigi or i-maintain na balanse yung bawat aspeto ng buhay mo. Yung may pagkakasunod-sunod ba tungkol sa mga naiisip mo, emosyon, at desisyon. Kung ano yung tingin mong ideal para sa iyo. Kailangan mong maging responsable at mature sa karir mo, sa negosyo, financial or personal na buhay. Sa career, may mga Pisces na yung napili mong trabaho or negosyo, malayo ka sa kung saan ka ipinanganak or lumaki. Yung pagiging independent mo, yung mas nagpamature sa'yo. Magaling ka sa karir mo at ganun din para sa ilan sa negosyo. Napapalaki mo ito or napapalawak. May ilang Pisces naman na nawalan ka ng trabaho, napilitan kang mag-abroad o kaya magtayo ng sarili mong negosyo. Kaya nagkaroon ka ng problema sa karir mo o negosyo para maging maingat ka sa pagpaplano. At kapag nagkaroon ka ng time na para makapagpahinga, sulitin mo. At saka gawing payapa yung kaisipan. Huwag magpa-pressure sa mga dumarating na pagkakataon sa iyo. O kaya worries. Single ka man or nasa relationship, nasa sitwasyon ka na namimili ka. Naiisip ng ilan sa inyo kung kaya mo na bang bumuo ng pamilya or maging responsable. Kasi gusto mo na yung best ang mapili mo at saka mas maging better yung buhay mo. Kailangan ng clear mind and focus sa bawat desisyon or hakbang na gagawin, single ka man or nasa relationship. The Chariot, Three of Pentacles in reverse, Eight of Swords. Ito yung cards ng person mo. Pero kahit ito yung cards niya, posibleng magkapalit kayo ng cards. Dahil connected kayo sa isa't isa. Dito sa cards ng person mo, nakikita na ng person mo yung malaking potential niya sa sarili. At itong tatlong cards din na ito ang nagsasabi na huwag paapekto sa hadlang or pagdududa. Kasi sa bawat tanong
merong kasagutan at merong solusyon. Isipin at gawin na yung mga tingin mong imposible ay posible para sa iyo. Kung hindi nag-work yung plano mo, meron pang mas magandang plano at saka kakailanganin mo ng suporta ng kapwa. Ang ilan sa inyo maganda yung karir mo or meron kang sinimulan na maliit na negosyo. Naka-2 cards ka na mapapalawak mo ito. Mag-isip ka ng pang long term na plano para tuloy-tuloy yung kita mo. Kung ano man yung mga nagawa mong pagkakamali sa financial, sa nakaraan, baunin mo to as lesson para hindi na mauulit kung ano man yung naging kabawasan sa nakaraan sa financial mo. At para sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa, damihan mo yung kaibigan mo. Importante yung maraming nakakakilala sa iyo. Kahit konti lang yung maging close friends mo. Para sa ilan na single, pinakita sa mga naunang cards na nagkakaroon ka ng duda sa kung maikipagrelasyon ka ba or bubuo ka ba ng pamilya. Kasi dito sa mga cards pinapakita na hindi yun yung interest mo. May ilang single kasi na may trauma pa rin sa nakaraan, pero may ilang single na ang prioridad ay yung kita. Merong contentment sa buhay mo. Merong ilang relasyon na nagkahiwalay sa salita lang or sa aksyon, pero hindi sa papel or hindi legal na hiwalay. Gusto mo sana na legal na, pero mas inuuna nyo ng person mo yung responsibilidad. Mas maaasahan ka sa mga responsibilidad kaysa sa kanya. The Death, 7 of Wands at Page of Pentacles in reverse. Ito yung outcome ng relasyon nyo ng person mo. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung kailangan na changes sa buhay nyo ng person mo ay hindi nyo mai-apply. Naka-2 cards na isa lang sa inyo ng person mo ang nag-e-effort. Kasi yung isa sa inyo nawalan ng pag-asa or yung bang napuno ng pagdududa sa sarili. Mas mag-focus sa mga magandang dumarating kesa sa sitwasyon na hindi na pwedeng mabalikan or maisaayos. At saka kailangan din baguhin ng mas positibo yung mindset, lalo na pagdating sa financial. Importante rin yung control sa sarili, sa mga hindi na pwede at saka pwede para sa iyo. Sa kalusugan, kailangan ng cleansing at healing. Mas mag-focus ka sa pagpapahalaga sa sarili. Umiwas ka sa stressful na sitwasyon. Mag-relax ka para kung meron ka mang illness ay malalabanan mo. Kailangan ng health plan at saka huwag sagarin yung energy. Para sa ilang single, kailangan ng pagbabago sa buhay mo. Yung mabago ba yung routine mo. Pati na rin ang mindset para maging open ka sa mga bagong chances na darating sa'yo about love. Sa relasyon naman, may mga painful changes or ending sa relasyon. Kailangan nang i-apply yung transformation at maging open sa kung ano yung gusto at saka ayaw sa relasyon. Ito yung final card mo, 9 of Cups.
Ito yung nagpapatunay na pagkatapos ng mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo ay makakalaya ka na. Ready ka na rin para sa mga sitwasyon or bagay na hindi mo pa na-experience or first time. Kaya may mga sitwasyon na kailangan mo nang tapusin at kailangan nang simulan. Sa future, mas magiging totoo na yung happiness mo at saka ready ka na para sa mga bagong oportunidad. Ituloy ko lang para sa mga nasa relationship na kaya kailangan i-apply yung transformation or changes sa relasyon nyo para mapatatag nyo yung relationship nyo. Kung pareho nyo bang kaya i-apply yung pagbabagong nangyayari sa sarili or sa relasyon. At sikapin na maging responsable at mature sa relasyon. Leo, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. S, F, V, N, B, E, L, Q, D, I, H, Y.